Magandang umaga po sa inyong lahat. At mabiyaya po ang Panginoon dahil tayo po ay nagising ng maaga. Okay? Ibig sabihin po noon, nakatulog po tayo. Okay? Kasi hindi po kayo magigising kung hindi kayo nakatulog. Bago po natin pakinggan ang salita ng Diyos, nais ko lang pong ibalita na si Pastor Carl po ay tinawag na ng Panginoon pauwi sa kanya. Siya po ay matagal din po siyang naglingkod na kasama natin dito sa church. Ang kanyang labi po ay nasa Holy Mary sa Chapel Age. No, bukas na po yung kanyang libing ng 9:30 ng umaga. So, kung gusto niyo pong bumisita, nandun lang po siya. Huwag niyo lang po siyang gisingin. Okay po. So, bigla po akong nalungkot. Okay, wala pong malungkot, no? Nag-feedback yung mic ko. Sa lahat po ng sitwasyon ng buhay natin, ang Diyos po ay nandoon. At kapag po ang presensya ng Panginoon ay nasa atin, wala pong lungkot, no? Di po tayo nalulungkot dahil po ang joy, ang source of joy, ang ating Panginoon. So, patuloy po tayong mag-dwell, no, sa presensya ng Panginoon dahil ang tema po natin for this month ay Spirit-filled life. Although ito po yung pinaka-tema natin this anniversary, Spirit-filled. Kaya nga po yung wala pang t-shirt, order na po kayo. Kasi po sa langit, kailangan po naka-t-shirt tayo ng Spirit-filled. Biro lang po. Okay? Kanina pa nag-feedback yung mic ko. Order na po kayo. No? Dito lang po yan. Take note po, wala pong income ang church dyan. Kung magkano lang po talaga yung cost ng printing at yung t-shirt, yun din po yung binibigay natin. So, hindi po tutubo. Wala pong tubo ang church dito. Kung yung iba sinasabi, may kita ba ang church yan? Wala po. Sasabihin ko na pong tahasan. Nasa church po tayo. Bawal po sinungaling. Okay? So, wala pong tubo ang church dyan. Kung ano po lang po yung cost ng t-shirt, ang printing, yun lang po yung binibigay namin. Yun lang po yung babayaran ninyo. Okay? So, order na po kayo. Okay? So, para po pagdating natin ng anniversary, our 70th anniversary, ay nakaputi lahat po tayo. At oras na po para dakitin tayo ng Panginoon. Okay, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah! Lord, patuloy naming itinataas ang pamilya po ni Pastor Carl. Lord, comfort them, O God, sa panahon na inaalala po nila ang kanilang tatay, Lord. At dalangin ko, Diyos, although you call him Lord sa ministry, at ngayon po, Panginoon, alam ko, masaya din po kayong tumawag sa kanya para umuwi. At dalangin namin, O Diyos, sa lahat po ng miyembro ng pamilya niya, whenever, Lord, pumapasok ang kalungkutan, Lord, give them joy in their lives. Provide, Lord, comfort, Lord, sa mga naiwan niya. At dalangin ko, Diyos, patuloy kang magpalakas sa kanila. Patuloy mo sila i-encourage, Lord, na ang buhay, ang sikreto ng buhay ay ikaw, O Diyos. Na sa lahat ng pagkakataon kapag ang buhay po namin ay inilaan po namin sa inyo, Lord, wala po kaming pagsisisihan. Dahil lahat ng plano mo sa amin, lahat ng nais mo, Lord, sa amin ay puro kabutihan. Kaya, Lord, patuloy din kaming dumadalangin na patuloy mo kaming gabayan, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa, O Diyos, hindi lamang po namin marinig, kundi, Lord, madama po namin at magawa po namin. At dalangin po namin, as I pray, Lord, na maging kasangkapan ito as we serve you, Lord, in this place. Lord, dito mo po kami tinawag. Dalangin namin, O Diyos, dito mo kami gamitin at alam namin, O Diyos, may plano ka na gamitin mo kami sa church na to. Lord, bless Calvary Temple and bless your people as we hear and listen to your word. This we ask. In Jesus' name. Amen. So, tayo po, no, hindi po one time yan, no, kapag po tayo ay nabaptize ng Santong Espiritu, hindi po yan first and last. No? Every time, whenever we wake up, no, desire po natin na patuloy po tayong lumakad ayon sa nais ng Santong Espiritu. No, maging po yung kapuspusan, maging yung kapunuan ng buhay natin ay mapuno
ng Santong Espiritu. Sabi nga po ng Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, okay? Which leads to debauchery or will ruin your life. Instead, be filled with the Spirit. Okay? Ano po yung nagagawa ng alak, no, sa mga umiinom kagabi? Okay. Yung alak po, may spirito po yan. No? Kapag nakainom ka, sabi nila, pinapatapang ka niyan. No? Actually, hindi ka pinapatapang, tinatanggal yung hiya mo. Kasi po, na-obsess ka, o ibig sabihin, saturated ka ng spirito ng alak. Pero actually, kapag lasing ka, wala ka na mabuting ginagawa. Ang pinakamabuting gawin mo lang ay manahimik. Kasi madalas yung mga lasing, maiingay. Okay? Hindi ko lang po alam, no, kung meron po dito na kapag lasing ay naglilinis na buong bahay niya, then do it. Okay? Or kung lasing ka, no, you can feel the presence of God, then do it. Pero I believe hindi po yan. Kasi nga po sabi ng salita ng Diyos, it leads to debauchery. Ibig sabihin, it will ruin your life. But instead, be filled with the Spirit. Kapag po ang Santong Espiritu ang kumilos sa buhay natin, kapag po siya yung nag-manipulate sa buhay natin, ito'y sa kabutihan ng buhay din natin. No, ito'y sa kalwalhatian ng ating Panginoon, katumbas nito, pagpapala at proteksyon ng ating Panginoon. Kaya we need to pray, no? Kaya nga po ito topic natin na maging ma-empower po tayo as we walk in the Spirit, in obedience of God, in the Word of God. Kaya nga po yung topic natin is empowered to walk in obedience. Sabihin niyo po, obedience. Alam ko po lahat ng taga-Calvary Temple ay obedient. Amen. Kaya nga po, hindi kami namumblema mga ushers na kapag sinend po kayo papuntang harapan, ay sumusunod po kayo. Kasi mga obedient po, mga taga-Calvary Temple. Amen. Wala pong nag-resist sa mga ushers na dito ka uupo. Okay. Kaya nga po natin inaayos sa mga ushers po yung upuan natin para po, sa totoo lang po, yung totoo man po nini, pag po rin tao nakaupo po sa maharapan, hindi po kami nahihirapan. Pero kapag nakaupo lahat po kayo kung saan-saan, hirap na hirap po kami mga speaker. So tulong din po sa amin. Pangalawa, hindi po tayo nahihirapan kapag communion. Pero po may nagsabi, gusto daw po niya maupo sa likuran. Kasi kaya po, pagtapos nung gawain, una siyang aalis. Masarap naman pong una sa nakaupo sa harapan, di po ba? Alam niyo sa bus, yung unang-unang umupo, yung nasa harapan, nakaupo. Ang kagandahan po niyan, una silang dumarating. Okay, kasi nasa unahan. Okay, pero eto po, kapag po nasa harapan po kayo, kaya mo po pinupush forward po namin kayo, para po yung attention, magkaroon po kayo. Kasi pag nakaupo po sa likod, ang daming distraction. No? Kapag nangati sa ulo yung sa may harapan mo, nakatingin ka agad. No? Ilang lang ng balikat, nakatingin ka agad. Pero sa harapan, talagang, yan, focus ka. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, we need to be empowered. Ito lang po. Walang empowerment. We will not to pray or to desire empowerment kapag po hindi natin alam ano yung reason why we come here every Sunday. O why we obey the Lord. O bakit tayo sumusunod sa nais ng Panginoon. Kung hindi po natin alam ang dahilan, then every Sunday when we come in this church, wala po tayong lakas. No? Hindi natin i-desire na, Lord, palakasin mo ko. Lord, nawa, pag-akyat ko o pagtayo ko pa lang sa kama, o kung may kama kayo, okay? Pagbangon ko lang dito, Lord, ramdam ko na yung kalakasan mo kasi maglilingkod ako sa iyo. Okay. The reason why we come in this church, hindi lang para pakita kung may bago kang damit, no? Kung may bago kang sapatos, okay, magpakita na umattend ka sa church, nagpa-present ka kay pastor. No. The reason why we are here, para matulungan po tayo marinig ang salita ng Diyos at ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, makapagpuri tayo. Hindi para kunin yung pagpapala, hindi para siguraduhin ang kaligtasan. Ligtas na po tayo. As we trust the Lord, surrender our life sa ating Panginoon, ligtas na po tayo. Okay? At kaya po tayo nandirito para patuloy tayong lumago at magamit ng Panginoon. Kaya nga we need empowerment.
We need the infilling of the Holy Spirit. We need to be filled with the Holy Spirit para every time, pagdating ng bukas, meron po tayong lakas na sumunod sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Okay? This is the reason. Kasi kung wala po tayong dahilan kung bakit po tayo pumunta sa church, dahil talagang tatamblay kayo. Buti pa nga yung Nescafe eh. Kanino ka gumigising? Okay? So, tayo po, whenever we wake up, whenever the Lord wakes us up, tanungin mo na, ano yung dahilan? Bakit buhay pa ako ngayon? Although sa mga ganyang mga batang tulad ko, yan. Okay, hindi pa nagtatanong. Alam niyo, pero whenever I do funeral services, tinatanong ko na rin po ang Panginoon, Lord, kailan po ako? Kasi darating po tayo dyan, hindi po natin pwedeng i-deny yan. Okay? Actually, the moment we were born, nagsisimula mo tayong mamatay. Okay? Yung iba, maaga, yung iba, matagal. Bakit? Okay? Okay? Pero darating po tayo sa puntong yan. Okay? Kaya nga po, naisin po natin, habang tayo ay may oras, ay patuloy po tayo magamit ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po yung empowerment o yung empower, ang ibig sabihin po niyan is give someone the authority or power to do something. Okay? So, bakit po tayo ni-empower ng Panginoon? Para po makakilos sa nais ng Panginoon. So, make someone stronger and more confident, especially in controlling their life and claiming their rights. No, ito po yung empower. Ang ibang translations o ibang meaning po word is authorize, license, permit, allow, and entitle o entitlement, qualify, enable, and equip. Sa Tagalog po yan ay binibigyan o pinagkakalooban ng kapangyarihan kapag po tayo empower. Sabi din po ng Christianity.com, being spirit-filled is centered upon the continual process of spiritual growth and maturity that can only be found and cultivated by the Spirit of God. Ibig sabihin po nito, as we live in the premise of the Holy Spirit, we become more and more like Jesus every day. Hallelujah! Kaya nga po, we need empowerment. We need the power of the Holy Spirit. We need the infilling, yung Spirit-filled life para po every day, kapag po tayo ginigising ng Panginoon, paganda na po tayo ng paganda. Pagwapo na po tayo ng pagwapo. Amen. No? Sa harapan ng Panginoon, di ko lang po alam sa harapan ng mga kaharap nyo ngayon. Pero sa harapan po ng Panginoon, as we do His will, our life becomes pleasing sa ating Panginoon. Alam nyo, pag pleasing, okay, yung pong tuwang-tuwa ka kapag nakikita mo siya. Hindi yung nayayamot ka dahil nakikita mo siya. Okay? O naaalibadbaran. Pero kapag pleasing, nag-enjoy ka kapag nandyan siya. Amen. Tingnan niyo po ang gagawin ng Panginoon sa atin as we desire these things, yung empowerment that comes from the Holy Spirit. Sabi po ng Ezekiel 36, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. Okay? Pag sinabing new heart, ito po yung process na nagagamit ng Panginoon para po i-desire natin siya. Kasi dati hindi naman natin siya dinidesire, di po ba? Kailan po yung time na you started reading God's Word? Di po ba kahapon lang? Hindi. As we receive the Lord Jesus Christ, di po ba? Kailan po tayo natutong mag-pray? Dati po ang prayer natin, Lord, pengin ito. Gusto ko nito. Di po ba yan ang prayer natin? But when we receive the Lord Jesus Christ, we started to think about the Lord. Kung ano yung nais ng Panginoon. Noong nag-start tayo, let your will be done, Lord. Pero dati, hindi naman natin yan ang panalangin natin kasi wala pa yung new heart. Pero nung tinanggap natin si Lord, sabi ng Ezekiel, and I will give you a new heart. A heart that will desire His will. Hallelujah. And I will put a new spirit in you. Kasi nga po kapag hindi bago yung puso, hindi papasok. Ibig sabihin, hindi magdidwell ang Spirit ng Panginoon. Okay? Kasi nga po, luma pa yon, pero babagoy na pa yon. And I will take out a stony and stubborn heart and give you a tender, responsive heart. May papalitan ng Panginoon. Dati ang puso natin, pusong bato. Yan, stubborn heart, stony. Okay? Dati ang antigas.
Pero pinalitan ng Panginoon ng tender, mapagmahal at responsive. Yung sumusunod na, yung nagre-respond na. Alam niyo, katabi niyo po ba yung misis niyo ngayon, o mister niyo? And every time ba nakikita mo siya, nagre-respond pa yung puso mo. Ito pa rin ang gusto kong... Yun talagang nagre-respond pa rin yung puso na you are thanking God na siya yung napangasawa mo. Parang lahat nakasimangot ang muka. Lord, pwede bang palita? Okay? Okay? Nag-respond na. Ibig sabihin, alam niyo po, kung gusto niyo maging masaya ang buhay, sa lahat po ng lalaki o ama ng tahanan na nadirito, taas ang kamay. Yan. Kayo po ang pari ng pamilya. Yung pananampalataya po ninyo ay sa inyo panggagalingan. Ibig sabihin, tutularan kayo ng pamilya. Pero yung asawang babae na nandirito, wala pa yung asawa niya sa church, pag-pray mo, kapatid, napalitan ng Panginoon ng kanyang puso, na mag-responsive sa salita ng Panginoon. Dahil mas magaan kapag ang ama ang unang na-born again kesa sa babae. Alam niyo, kung gusto niyo ma-born again yung asawa niyong lalaki, huwag niyong pagluto. Hindi. No, minsan nagiging problema nung pamilya ganito. Papaalam yung babae, magsisiyo ko. Ang tanong, may lutong ulam na ba? Hindi, magsisiyo muna ako. Unahin ko si Lord. Hindi, unahin mo muna yung pamilya mo kasi kailangan nating mawin ang mga pamilya natin. Di po ba? So gawin mo muna yung trabaho, ayusin mo muna bago si you. Okay? And para makita yung kabutihan mo at yung asawa mong lalaki ay tumulad sa iyo. Kasi naging number 1 mo siya eh. Ibig sabihin, hindi pa niya kasi alam na si Lord dapat ang maging number 1. Paalam mo muna na number 1 mo siya. Okay, parang yung kwento na, nakwento ko na rin to. Pinagyabang nung asawang lalaki ang kanyang misis. Sabi niya, tara, uwi tayo, tingnan niyo kung gaano ka-obedient, katakot ang misis ko sa akin. Umuwi nga, 12:00 ng midnight, umuwi. Pag uwi, di gising yung asawang babae. Sabi niya, pagluto mo kami! Fried chicken! Aba, yung misis talagang nagluto, fried chicken. Yung mga pinagbamalagin ng lalaki, okay. Kulang ininom namin kanina, bili ka muna ng maiinom sa labas. Saan ako bibili? 7-Eleven. Bukas 24/7. Bumili. Okay? Pinaghanda. Yung isang kaibigan ng lalaki, lumapit sa misis niya nung nando sa kusina. Sabi niya, ba't napaka-obedient mo sa asawa mo? Hindi na maganda yung ginagawa sa iyo eh. Sabi ng babae, alam mo, ako Kristiyano, yung asawa ko hindi. Alam ko, kapag namatay yan, papunta ng impyerno yan eh. So pinapaganda ko na yung buhay niya, para pagdating niya at pag namatay siya, okay na. Okay? Narinig ng asawang lalaki. Alam niyo yung oras na yon, yung gabing yon, naborn niya ganyan yung lalaki. Kaya nga gawin natin yung part natin. Mga asawang babae, yung part nyo. Okay? At habang pinagpipray natin siya, kasabi nga ni Pastor Manny kagabi, pag pinagpray nyo po, kung paalayasin nyo yung demonyong nasa kanya, wag yung gising siya at wag yung malakas. No, baka magising at matsyempuhan yung demonyo. Okay? Okay? Baka sabi, sino demonyo? Ingat po tayo. Okay? Kaya nga, ang Panginoon, I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender heart and responsive heart. And I will put my spirit in you that you will follow my decrees. No? Yung puso natin, magdudwell yung Spirit ng Panginoon dahil ang Spirit ng Panginoon, siya yung mag-encourage natin to do God's will. Dati hindi naman natin tinatanong, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? No? Ang tinatanong na, ang madalas sa panalangin natin tayo, parang tayo yung Diyos. Para ang Diyos ay utusan natin. Pero right, ang nagbago. No? Nalaman natin siya ang Diyos, tayo mga servants niya. So, He will put His Spirit
no, sa bagong pusong yan, and we will carefully to obey His regulations or His commands. No, kaya nga po, doon tayo nakakasunod sa ating Panginoon kapag napalitan na ng Panginoon. Kaya nga po, every time, i-desire po natin, Lord, teach me kung paano tumibok ang puso ko according to your will. Hallelujah. Dahil alam niyo, lahat ng nais ng Panginoon para sa ating kabutihan, God, the Lord wants us to be blessed. Hindi tayo nais na pahirapan ng Panginoon. Nais ng Panginoon maging madali ang buhay natin kapag siya ang inuuna natin. Alam niyo po, nagiging masalimot ang buhay kapag hindi niyo po alam kung saan kayo pupunta. Nagiging masalimot ang buhay kapag hindi niyo alam kung anong gagawin niyo. Pero kapag alam niyo na yung gagawin niyo at alam niyo kung saan kayo pupunta, nagiging madali ang buhay. Nagiging simple ang buhay. Amen? Kaya nga po, obedience is the result of the indwelling power ng ating Panginoon. Kaya nga po may obedience because of the indwelling of the Holy Spirit. Okay? Ngayon, kung sinasabi mong Kristiyano ka pero you don't obey God, then wala pa yung Spirit sa'yo. Hallelujah. Dahil yung obedience po, result po yan ng indwelling presence of the Holy Spirit. Amen? Ba't ganyan po yung tingin nyo? Okay? It's the result, no, na indwelling ng Holy Spirit. Kaya nga, yung Holy Spirit empowers us to walk in obedience, and obedience is the result of true repentance. Okay? Magkaiba po yung confession and repentance, no? Kasi po yung confession, we declare or inilabas po natin that we did something wrong. Okay? Yung repentance is correcting kung ano po yung ginawa nating mali. Okay? Hindi lang po natin kino-confess. Hindi lang po natin sinasabi. Pero gumagawa po tayo para itama yung mali. That is repentance. No? Kaya nga po, ang Panginoon, di niya sinabing, confess your sins. No, repent, for the kingdom of God is near. No, yun po yung nais ng Panginoon. Ibig sabihin, it's a 180-degree turn. No? Hindi po yan yung 360. Okay? It's 100-degree turn. Ibig sabihin, kung dito po kayo nakaharap, as you turn 180, kay Lord na kayo nakaharap ngayon. And that is repentance, no? Sabi nga ng Greek word ng repentance is metanoia. Kapangpangan yan, no? Metanoia. Okay. Okay, it is the Greek word ng repentance. Ang ibig sabihin po na change of mind, repentance, state of changing any or all the elements of composing one's life, the attitude, thoughts, and behavior concerning the demands of God for right living. Okay? Kaya lang po natin gawin yan, yung metanoia, kapag nandyan ang Santong Espiritu sa atin. Amen. Ibig sabihin, there are transformations na nangyari sa buhay natin. Hallelujah. No, dati, di man natin iniisip na kailangan umattend ka ng church. Sino talaga yung nagising ng 5 a.m. para mag-ready ng 7 a.m. service? Hallelujah. No? Ako, pag 7 o'clock, speaker ako, hirap ako makatulog. Talagang hirap, no? Kaya enjoy po ako at na-encourage po ako sa mga nakaupo lang, nakakatulog. Tignan mo yung katabi mo. Okay? Yung tapos nakakatulog na. Okay? Ako, ingit ako dyan. Yung paghiga pa lang, maririnig mo na, nahilik na. Ako, ingit ako dyan. It's a gift. Hallelujah! Yung walang problema sa tulog. May gift ka man sa pagtulog o wala. As you prepare yourself, no, to meet God in this place, pagkakalooban ng Panginoon, kadulugdan ng Panginoon, no, hindi ka pababayaan ng Panginoon. No, unahin lang natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga metanoia, no? Kasi kapag tayo po ang nauna, kung sarili po natin inuuna natin, ay walang katinuan yan. No, tingnan niyo po. Kung ninanais ng Panginoon na lahat ng prayer request natin ibigay ng Panginoon, anong klaseng lugar meron tayo? Baka mapuno tayo na sasakyan. Kasi may bago ka na, magpipray ka ulit kasi nakakita ka na mas bago. 3-month-old pa lang yung sasakyan mo. Lord, bago sasakyan. Yan na naman. Saan mo ilalagay yung una? After 3 months, after 1 year,
Saan mo ilalagay yung mga sasakyan mo? Hindi lang yon. Lord, bahay. Yung hindi naman maliit, kasi baka bigyan tayong ganyang kaliit ng Panginoon. Yung tama lang sa amin. Okay? Nakita mo yung kapitbahay mo, nag-pray ng bahay, ang laki. Lord, makanyan mo rin, saan mo ilalagay yung maliit na bahay mo? Hallelujah. Sapatos na lang. Ilan kaya ang mga sapatos natin? Hallelujah. Dati, nung kami mga bata pa, yung cabinet namin, isang hilera lang. Tapos yung damit, mga ganyan lang. No? Hindi mahirap mamili ng damit. Kasi alam mo, yung nasa taas, yun yung isusot mo na. Kasi nasa ilalim, kasusot mo lang. Tama? Aba ngayon, hirap na mamili. Mini, mani mo. Ganun na no? Ang dami na. Ako lang? Ang dami na, no? Ang dami na pwede pagpilian ngayon. Hallelujah. Kaya unahin po natin ng Panginoon. Nasabi po ng Matthew 3:8, produce fruit. Kung tayo po inaakala natin or sinasabi natin we follow the Lord, ang sabi po ng Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. Although kausap ni John the Baptist dito, mga Pharisees and Sadducees, no, these are religious leaders. They claim that they know the law, pero walang resulta ng bunga. Hallelujah. Walang bunga ng Santong Espiritu. No, it produce fruit. No, this fruit is the fruit of the Holy Spirit. Walang pagbabata. Okay? Walang pag-ibig. Walang joy sa paglilingkod dahil lahat ng mga bagay na paglilingkod nila, iniisip nila, talaga bang karapat-dapat ito? Alam niyo ba yung mga Pharisee, kapag binigyan mo ng candy, tatanungin kung magkano bili mo ng candy? Kasi itatites nila yon. Ganun sila ka-strict whenever sa tithes. Kaya nga, kapag nag-worship yan, tinitingnan nila, Lord, stuya ba yung tithes ko? No? Hallelujah. Ba't tayo napunta sa tithing? Although ang tithing, hindi, basehan lang po yan ng Panginoon, no? Di po sa atin yan. Sa Lord po yan. Okay? Yung basehan ng Diyos sa atin para paano magbigay. Pero nice ng Panginoon is generous giving because God is so generous to us right now, especially today. No? Ngayon, pinagpapala po ang church. I believe kapag po ang church napagpala, maging yung mga miyembro pinagpapala ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, desire natin na patuloy na magbunga. No? So, may prutas o may bunga yung repentance. Yung ating pagsisisi at ating pagtalikod sa kasalanan, may bunga po yan. Amen. Hindi yan yung walang halaga. Merong kailangan lumabas. No, yung pagbabagong buhay, yung born again experience, no, may bunga yan. Patuloy tayong nagbabago for the glory of God. No, patuloy tayong binabago ng Panginoon. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. No, malapit na naman ang bagong taon. Yung iba, meron na namang New Year's resolution, pero after ilang linggo lang, nawawala na ulit yung New Year's resolution. Hintay ulit ng New Year para banggitin ulit yung New Year's resolution. Mas maganda yata, New Year's solution, hindi resolution. Hallelujah. No? Kailangan natin ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi ni Matthew, no, na 3:8, na kung tayo po ay mga mananampalataya, kung tayo tumalikod na sa ating mga kasalanan, kung tayo nagsimula na magpuri sa tunay na Diyos, then may bunga. May nilalabas na bunga. Amen. No? Hindi lang dahil na-water baptize ka na, born again na ako. Bakit? Na-water baptize na ako. Kung na-water baptize ka na, may pagbabago sa buhay mo. No? Kung hindi, nagbasa ka lang, kapatid. Hallelujah. No, nabasa ka lang, nalublub ka lang na hindi nakapang-swimming. Amen? Kaya may pagbabago, no? Hindi yun yung Kristiyano kasi na-baptize na ako eh. Hindi po yan. Kapag po genuine repentance, meron pong pagbabago sa lifestyle. Amen. Sabi po ng Acts 26:20,
first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and all then to the Gentiles, I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds, by their lifestyle. Hallelujah. Okay? Kung meron ng pagsuko ng buhay, may pagpapatunay yan. Hallelujah. Lalong-lalo na yung pamilya. Hallelujah. Na yung pamilya ay pinagmamalaki ka. Ito yung tatay namin. Na kung hindi na-born again, baka hanggang ngayon gutom kami. Kaya kapag hindi na-born again, baka wala kaming future. Kung hindi na-born again. Alam niyo po, ang sarap pakinggan ng mga bagay na yan. Amen? Kaya nga, bless yung mga pamilya na ang tatay ay nandito na sa church. Alam niyo po, it's our desire and it's our joy na ang pamilya makita po namin nakaupo sa isang holera, tapos they join hands o sabay-sabay na nagtaas ng kamay in worshiping the Lord. No, kung kayo pastor din, no, ganun din yung tuwa nyo. Kasi nandito po kayo sa harapan, nakikita nyo po kung sino yung mga pamilya na nagpapatuloy sa ating Panginoon. No? Hallelujah. Minsan nga, may mga kabataan dinadala mga magulang. Eh. What a joy. No? Hindi yun yung magulang dadalhin yung anak. Sana ganon. Pero ngayon, ginagamit ng lahat ng miyembro ng pamilya na dalhin nandito yung anak, tapos dadalhin ng mga magulang. Minsan, persecutions pa yan eh. Nanuliban mo. Manakitan ka again. Okay? Pero kapag nakita yung pagbabagong buhay, nag-start ka ng you started not to give a good lifestyle, pleasing lifestyle sa mga magulang mo rin. No? And I believe ang mga magulang mo magtataka, ano kaya nakain ng anak kong to? No? Amen? Hallelujah? Okay? So, ito po, may repentance, no? Okay. They should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Okay. Dati, yung daan natin, mali. Kasi hindi tayo pumupunta sa church. Mali. Yung pagising natin, mali. Pero nung tinanggap natin si Lord, doon natin na-realize yung mga dating ginagawa natin, mali. Ngayon, kung na-realize natin mali, ba't ka magpapatuloy sa mali? Hallelujah. Amen? Kaya nga nag-aaral tayo eh, para matutunan natin yung tama. Ngayon, kapag tayo po'y nag-repent, sinasabi natin, Lord, mali po yung ginagawa ko, tama po kayo, susunod po ako sa inyo. As we repent, yun po yung ibig sabihin. Kaya nga po yung buhay, bagong buhay, may bunga yan. Okay? Yung pagbabago. Paano mo nalaman na yung katabi mo, bago yung damit? May tareta pa yan. Nakalimutan tanggalin. Okay. Bago, no? Hindi yan luma. Kasi alam na natin kung paano naluluma. Yun nga lang, yung mga bago, minsan ginagawang luma, no? Nung nauso yung mga tattered pants, no? Bago, sinisira para lang makapasok sa uso. Pero alam mo yung bago kasi nangangamoy bago yan eh. Hindi amoy downy kasi pag nangamoy downy na yan, ibig sabihin nalaban na. No? Pangalawa, yung pagkatuklip niyan, kapag bago yan, hindi pa linaban, yung pagkatuklip, kita pa yan. Hallelujah! Ibig sabihin, yung bago, alam mo, kasi may ebidensya yan. Kumikintab pa yan. No? Parang kokonti pa yung alikabok na nakasakay. Yung plate number niyan, hindi pa buo. Conduction sticker pa lang. Okay? Kaya masabi mo, yan, bago yan. Ngayon, yung bagong buhay, paano natin malalaman? Sa gawa. Dati, you don't shout praise the Lord, pero ngayon, you can shout praise the Lord. Di po ba? Dati, wala man. Di man natin alam kung paano sabihin yung hallelujah. Nano, may hallelujah. Dati, di natin alam yan.
Pero right now, it's our joy to say hallelujah, to say praise the Lord, especially when we feel the presence of God. Hallelujah. Did you say thank you sa ating Panginoon for the changed life? Kasi nakita natin kung paano nagiging secure, nagiging maayos ang buhay natin. Hallelujah. No? Kaya nga true repentance is demonstrated by being obedient to God. No? Alam mo, kasi, sino dito yung alam niya ang pupuntahan niya everyday? Alam niya yung mangyayari bukas. Alam niya na bukas kakain siya ng fried chicken. Alam niya na meron siya pupuntahan bukas at magiging successful siya. Sino nakakalam nun? Sino nakakalam bukas gigising pa siya? Hindi natin alam. Pero nakakalam ang Diyos. At ang Diyos may naghanda ang Panginoon sa langit. No, sabi ng John 14, naghanda ang Diyos para sa atin. Ngayon, kung ang Diyos ay naghahanda para sa atin, anong paghahanda ginagawa natin para sa Diyos? To make the connection, the relationship successful. Alam nga namang ang Diyos lang ang naghahanda, ikaw hindi. Hallelujah. Parang yung mga malapit ng kinakasal, kung yung lalaki walang pagbabago, walang ginagawang preparasyon sa kasal, yung babae lang, anong mararamdaman ng babae kapag wala, hindi taken for granted yung date? Sabi, magsusukatan ng barong, nagpunta sa Pangilinan. Sino mag-enjoy niyan? Hallelujah! Kaya nga to make the connection successful, both parties may ginagawa, may response. Kaya nga, sabi ng Panginoon, and I will give you a responsive heart. Hallelujah. Amen? Pangalawa, obedience is for our security and protection. Kaya nga, the Holy Spirit is empowering us, to walk in obedience dahil po may security and may protection sa Panginoon. Hindi tayo pumupunta dito para lang masabi natin, masecure yung kaligtasan natin. Dapat hindi ako ma-absent. Kasi baka dumating ang Panginoon ng linggo, wala ako sa Calvary. Naku, wala, patay. No, hindi po yan. Kasi we are saved because of God's grace. Sabi po ng Ephesians 2:8. Amen? At may resulta rin yan. No? Okay? In verse 9. Not by works so that no one can boast. In verse 10. Merong resulta po yan. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Ibig sabihin, nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, may hinanda na ang Panginoon para sa ating na gawin natin. May nakahanda na, nag-prepare na siya. So alam niya, kung tayo po iligtas, alam niya, patungo tayo doon dahil meron tayong i-accomplish, meron tayong connection, meron tayong participation. Hallelujah. We are not, I'm not saying na we are saved because of our participation. We know that we are saved because we are participating dun sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Nagpa-participate na tayo dun sa will ng Panginoon sa buhay natin. Nakakakilos na tayo dun sa nais ng Panginoon sa buhay natin. At tingnan niyo po, naalala niyo kung kailan kayo na born again, tumanggap kay Lord? Kusa niyo ba tinanggap si Lord o may ginamit na tao si Lord para ibigay ang salita ng Panginoon? Kung walang ginamit ang Diyos, wala ka nang gagawin. Pero kung may ginamit ng Diyos sa'yo, di ba kailangan ka rin gamitin ng Panginoon para sa ibang tao naman? Napaka-selfish mo kung ikaw lang, kung ayaw mo na. And people are dying without hope, without God in their life. Tapos ikaw tuwang-tuwa na meron ka ng Diyos. Di ba blessed tayo dahil may ginamit ng Panginoon para sa atin, para share yung salita ng Diyos sa atin. Amen? Pero ikaw wala kang ginagawa, parang, balalo. Ating Calvary Ken, dakal pastor. Ganyan po, it's our mandate to make disciples into all nations. It's our mandate from God. Hallelujah. No? Kaya nga, sabi rin ng Psalms 119:105, Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Kaya nga, it's a secure position and protection sa ating Panginoon. Kapag nagpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon. Kasi nga po, yung salita niya, it's a light to our path.
Amen. Kaya ayaw na tayo ng Panginoon na matalisod. Ayaw tayo ng Panginoon na madisgrasya. Kaya nga, pinoprovide na yung ilaw para sa ating lakarin. No? Sabi rin na Luke 6:46 to 48, "Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say?" No, bakit mo kami tinatawag? Bakit niyo ako tinatawag Lord, Lord? Kundi mo rin naman gagawin yung sinasabi ko. Tama? In verse 47. Okay? "For anyone who comes to me and hears my words and put them into practice, I will show you what they are like." Okay. Okay, ibig sabihin, hindi lang nakikinig, pero they put into practice. Paano natin malalaman? 48. "He is like a man building a house whose dug down deep and laid foundation on the rock." Okay, on rock. "When a flood came and torrent struck that house, but could not shake it because was well built." Okay? Dahil yung foundation niya nandun sa bato. Okay? So there is a security and protection whenever we walk according to the Word of God. Kaya nga yung Holy Spirit, ini-empower tayo niyan. Kasi dati, pakikinggan lang natin na salita ng Diyos, di natin naintindihan, di nga tayo makasunod eh. Pero when we started to have the Holy Spirit of God, pinalakas yung spirit natin, we desire more of God's Word dahil gusto natin makasunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? And this is for our security and protection. Naaalala niyo po sina Shadrach, Meshach, and Abednego? Yung unang 3 itlog sa salita ng Panginoon. Okay? The 3 Hebrew young men. Okay? Nung sinubok sila, kasi hindi sila sumamba doon sa Diyos-Diyosa na pinatayo ni Nebuchadnezzar. Okay? Ano sinabi nila? No? Kasi sabi ni Nebuchadnezzar, binigyan sila ng pangalang pagkakataon eh. Totoo ba? Kasi hindi siya naniniwala kasi itong mga 3 ito, walang record na ginawang mali sa harapan ng hari, no, na si Nebuchadnezzar. So totoo ba? Na doon sa sinabi ko, na decree ko, na kapag narinig yung mga musical instrument, kailangan kayo lumuhod doon sa 90 feet tall na image na pinatayo ko made of gold. Kung totoo yan, sabi ni Nebuchadnezzar, sino ang Diyos na pwedeng magligtas sa iyo sa aking mga kamay? Sa inyo, sa aking mga kamay. Kasi tatapon po sila sa burning furnace, yun po yung hatol. Sabi ng 3, siguro nag-duet pa to, no? Kahit na. No? Tapon mo kami doon sa naglalagablab ng horno. Ang Diyos namin ang magliligtas sa amin. Ba't nila nasabi nila to? Meron ba silang idea? I believe meron silang idea kasi sabi ng Isaiah 43 verse 2, no? Actually, Isaiah was written more than 100 years bago na-exile ang Southern Kingdom. Okay? Nasulat ninyong Isaiah. At ang Isaiah pertaining sa Southern Kingdom kung paano sila may exile. Sabi ni Isaiah, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, you will not sweep over you. And when you walk through the fire," ito, yung pinanghahawakan na, "you will not be burned." Okay? Posible narinig na nito. Kaya nga, the God that we serve, poprotektahan kami. Pero, kahit hindi man gagawin ito ng aming Diyos, sinasabi namin sa iyo, King Nebuchadnezzar, hindi pa rin namin sasambahin yung Diyos-Diyosan na pinagawa mo. Ganun yung tapang nila. Why? Kasi alam nila, kasama nila ang Panginoon. Ano nangyari? Nasunog ba sila? Hindi nga sila nangangamoy sunog eh. Nataranta nga si Nebuchadnezzar, 3, naging 4. At sabi ni Nebuchadnezzar, parang yung isa, anak ng Diyos. No, something, yung image na nakikita niya, something na hindi ganun ka-normal na bilang tao. Pero kasama nila ang Diyos dahil yun ang pangako ng Diyos sa kanila. At yun din ang pangako sa atin ng Panginoon. Di tayo iiwanan ng Panginoon, di tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Alam niyo, maraming na sinasabi nila nadidisgrasya ang mga Kristiyano, mga missionaries na papatay, para sinasabi nila nadisgrasya. No, hindi sila nadisgrasya. Umuwi na sila sa ating Panginoon. And this is the desired life.
yung life with God in heaven. Hindi to have this life, this wealth in this world. Sabi nga ng salita ng Diyos, ano yung mapapala ng isang tao kung nakuha niya lahat pero it's fulfilled his soul. Pero yung mga taong namamatay because of Jesus, hindi sila napahamak. They just receive their eternal life. Ito yung reason why we come here in this church. Amen. Hallelujah. Si Daniel, kilala niyo si Daniel. Hindi si Padilla. Si Daniel, nakaibigan din ng tatlo, ni Shadrach, Meshach, the 4 Hebrew boys na kinuha ni King Nebuchadnezzar para maging think tank, maging utak ng Babylon. So isa si Daniel. Pero namatay na si Nebuchadnezzar, si King Darius na ngayon. So according sa salita ng Panginoon, according kay Daniel, walang makitang kapantasan kay Daniel. Sa batas ng hari, sumusunod siya. Hindi siya corrupt na leader. Okay? Parang ang position niya, parang senador during that time. May mga kasama din siya sa position na kinaiingitan kasi yung hari, si Darius, during that time, si Darius na, kinalulugdan talaga ng sobra si Daniel. Ngayon dahil sa pagsiselos, alam niyo po ang selos, minsan nakakagawa, o madalas nakakagawa ng di maganda yan. Hallelujah. Ako, tuwang-tuwa ako, hindi nagsiselos ang misis ko. Kasi wala naman siya pagsiselosan. Hallelujah. Hindi kayo naniniwala? Okay? Kawawa, yung nagkagusto. Hindi rin kayo naniniwala, no? O, sige. Because of, nagsiselo sila, kaya gumawa ng hindi maganda na report kay Darius. Pero ito, hindi siniraan si Nebuchadnezzar, si Daniel, siniraan siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kasi Hebrew siya eh. Yung mga Hebrew during that time, sila po yung sumasamba sa tunay na Diyos. And every day, 3 times siyang lumuluhod facing Jerusalem, no? Sa kanyang bahay. Tapos pinapakita talaga niya. Okay, na nagpupuri, sumasamba, nananalangin pa rin siya sa tunay na Diyos. So, sabi ng mga kasama ni Daniel kay King Darius, gawa po kayo ng decree na for 30 days, kayo lamang ang sasambahin. During that time, yung mga hari, kapag ikaw ay pagan king, you consider yourself God. Okay? So, kinatuwa naman ni King Darius, di niya alam, tatamaan si Daniel dito. Okay? Nalaman ni Daniel, pero hindi siya tinag. Ginawa pa rin niya yung kanyang ginagawa everyday. 3 times a day, nananalangin pa rin siya. Binubuksan pa rin niya yung kanyang bintana as if wala siyang narinig na order from the king. Ni-report kaagad. Siguro pinicturan. King Darius, ayan no, preba. No? May picture ako. Pinatawag si Daniel. Okay? Tapos, binigay yung hatol. Pero alam niyo po, si Darius and Daniel medyo close sila. Talagang dikit sila kasi nga kinalulugdan ni Darius yung kanyang... Alam niyo, kapag ikaw ay naglilingkod sa tunay na Diyos, yung buhay mo, they decided to have yung buhay mo. Hallelujah. No, yung gustong-gusto nila, ganun din sila. So, ganun yung samahan ng dalawa. So, nung nalaman niya natatamaan pala si Daniel, nako, ninervyos. Sabi ni King Darius, yung Diyos mo magliligtas sa iyo. Dineclare ni King Darius, yung Diyos mo magliligtas sa inyo, sa mga bibig o, anong tawag dyan? Mouth ng mga leon. Okay? Alam niyo po, hindi kinain si Daniel. You know the story. Ano niyo bakit? Kasi si Daniel vegetarian. Hindi. Okay. Hindi kumakain ng gulay yung mga leon. Kasi naamoy. No. It was God's hands na nag-protect at nag-secure kay Daniel. Kaya nga, early in the morning, no, hindi pa sumisikat yung araw, lumabas na si King Darius, medyo worried na siya, medyo nag-aalala na siya, nung tawag siya na, Daniel, alam niyo yung meron kang pag-aalala, Daniel, niligtas ka ba ng Diyos mo? Aba, sumagot.
Kaya tuwa si Darius, no? Pinaangat si Daniel. No? Siguro niyakap. Best friend. Tapos lahat ng mga nanira kay Daniel, lahat sila, maging yung pamilya niya, asawa, anak, pinatapon sa lion's den. Sabi ng salita ng Diyos, pababa pa lang sila, kinakain na sila ng leon. You see, there is a security and protection whenever we obey God. Hallelujah. No, Acts 5 said, the apostles were brought. Although that was Old Testament, this time is New Testament. The apostles were brought in and made appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Okay? Itong mga apostle na to, winarningan na huwag mangaral patungkol sa pangalan ng ating Panginoon. Okay? So, hinarap ulit itong mga disciples na to, o yung mga apostles ng Panginoon, sa high priest, sa Sanhedrin. Okay? You know who is Sanhedrin? Sila yung nagpapatay sa ating Panginoon. Okay? Sanhedrin. Okay? We gave you strict orders not to teach in this name. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching. Ibig sabihin, naging successful yung teaching nyo tinanggap ng mga tao. Okay? And are determined to make us guilty of this man's blood. Alam nyo yung guilty, minsan sa bibig lumalabas. No? Pinatay mo, hindi ko pinatay. Nandun yung word, pinatay. No? Hallelujah. Kino ba yung 1,000 mo? Ako dito? Hindi ko nga alam kung ano yung 1,000 eh. Sounds familiar. Okay? So, in 29, and Peter and other apostles said, we must obey God rather than human. Sino bang mas mataas ang authority? Tao o Diyos? Yes, we can disobey the law of the land kapag ang pinag-uusapan na yung faith natin kay Lord. Hallelujah. At hindi tayo nagkakasala doon. Dahil yung pinakamataas na authority meron dito sa lupa, ang Diyos. Amen. No, ang Diyos. Kaya nga hindi ko lang alam ngayon kung uso pa rin o ginagawa pa rin sa hukuman. Yung mag-swear sila, mag-oath sila dun sa Bible. Hindi ko alam kung ginagawa pa rin ngayon. Dahil kinikilala nila, yung highest authority on earth is God. Is the Word of God as well. Amen? No? Kaya nga, bakit sila ganito katapang magsalita? Kasi in verse 19, nakita nila yung kung paano kumilos si Lord. No, pinalaya ng Panginoon sa kulungan. No? Alam mo kung si Lord nakakakilos, no, sa buhay mo, tiyak magiging matapang ka kasi alam mo kasama mo ang Diyos eh. Hallelujah. No, kaya nga, it's a miracle, no? Pinalabas ng Panginoon. Tapos ito, the next day, no, tatawagin ng Sanhedrin yung mga apostles. Aba, nakalock yung mga prison doors, pero walang laman. Okay? So, hindi ka ba lalakas ang loob mo to serve and to follow God? Hallelujah. Halimbawa, ito, sabi ko nga sa inyo, yung faith natin nag-increase as the Lord answered our prayers. No, nanalaling ka ng 10,000, sinagot ng Panginoon. Ang faith mo, hindi na pang 10,000, pang 100,000 na. Hallelujah. Kasi kapag 10,000 lang kailangan mo, alam mo na. Alam mo na yung pagkilos ng Diyos. Amen? So next, 100,000 na yan. At kapag kumilos si Lord sa 100,000, hihinto ka na? Hihinto ka na sa 100,000? Magiging 1 million na yan. Amen! O pag nakuha mo yung 1 million, tumugon si Lord sa pangangalaman ng 1 million, hihinto ka na sa kakahingi kay Lord? Hallelujah. So yung mga apostles ng Panginoon kumilos, no, nagmimilagro ang Panginoon, gumagaling yung mga tao in Jesus' name, sasabihin lang, in Jesus' name, walk, lumalakad, no? Gumagaling ang mga tao, magdadagba ng takot sa iyo to o tapang. So kung alam mo kasama mo ang Diyos, ba't ka matatakot? Amen? Hallelujah. Revelation 3:10.
No? Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing. No? Yung great time of testing, this is great tribulation. Tribulation, no? Kung nasa ang pinag-uusapan po natin ay revelation na. Okay? So, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. No? Who belong to this world? Okay, hindi who belong to the Lord. Ibig sabihin, before the great tribulation, naniniwala tayo, iraraptured na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Pero yung great tribulation para sa mga taong taga dito. Hallelujah. No, although there are testing, sabi ni Peter, no, may testing to produce perseverance. May mga testing, pero not in this great testing. Not in this great tribulation. Okay? Pero poprotektahan tayo ng Panginoon. Ibig sabihin na poprotektahan, hindi tayo dadaan dyan. Yes, meron mga testings of our faith, but not in this great tribulation. No? Sigurado yon, sabi ng Panginoon, I will protect you from the great time of testing. Although we are in the process of testing right now, wala pa yung great tribulations, may mga testing na tayong dinadaanan, nandun pa rin ang kamay ng Panginoon. No? Kung tatawid man tayo sa ilog, hindi tayo masusunog. Basa na tayo eh. Okay, hindi tayo malulunod. Kung dadaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. It's a testing from the Lord. Pero nandun yung protection ng Panginoon. Nandun yung guidance ng Panginoon. May problema ka ngayon? As you obey God, God will protect you. And God will secure you. Na hindi ka kayang lugmukin ng problema. Alam mo kapag may problema na, isipin mo, mas malaki ang Diyos sa problema mo. Declare it. Amen? Hallelujah. And 11, I am coming soon. Hold on what you have. Ano yung what you have dito? Our faith. So that no one will take away your crown. Alam niyo, as we obey the Lord, patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Pagdating sa langit, makikita natin yung kaganapan ng pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Parang ngayon, no, yung iba, ihirap eh. Talaga bang may langit? Ikaw ba naniniwala may impyerno? O kung naniniwala ka may impyerno, hindi ka naniniwala may langit? Yung iba mga tao naniniwala may impyerno, pero hindi sila naniniwala may langit. Ba't ganon? Hallelujah. So lahat po tayo dito convinced na merong langit, nauwian ang lahat. Amen? Kaya nga tayo ay nais ng Panginoon na ma-infill ng Holy Spirit para magpatuloy po tayo sumusunod sa ating Panginoon. Hallelujah. No? Romans 6 said, now don't you realize that you become a slave whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteousness. Okay? Pwede ka mamili. No? Ngayon, pwede ka mamili ng kamatayan. Kasi, di po ba dati, wala tayong alam na masama pala yung pag-iinom ng alak. Yung paninigarilyo, wala tayong alam dyan. Ang alam lang natin, kapag naninigarilyo ka, parang gumagwapo ka, gumaganda ka. No? Pero nung na-realize ko, nung ako'y naninigarilyo, na-realize ko, sa salamin, hindi naman ako gumagwapo, tinigil ko. Okay? Tapos sabi nila, kapag lasing ka, parang nagiging rosy cheek. Okay, nagiging mapula-pula ang balat. Nung nakita ko, mukha lang, hindi pantay, tinigil ko na rin. Tapos ito, kapag iinom ka ng alak, pag inom ko, nakasimangot ako. Hallelujah. Sabi ko, soft drinks na lang, o kaya juice. Nakainom ka na, nakangiti ka pa. Hallelujah! Pero yung iba, gustong-gusto yung, pulutan. Pero dati wala man nagsasabi sa atin yan. No? Pero ngayon, alam na natin because we have the Holy Spirit of God. No? Nagbibigay sa atin ng conviction, teaching us the right path, the right way, the right lifestyle.
Amen. Kaya nga, alam mo, kung ikaw, asawang babae, nandito ka, yung mister mo, nasa labas pa rin, pag-pray mo, na pumasok sa church. Kasi pag pumasok sa church, matututong uminom ng grape juice yan. Hallelujah! At magsisimula ang pagbabago. Kaya wag mong hintuan ng pananalangin. No? Kung mabubuhat mo mister mo, buhatin mo, i-offer mo kay Lord. Biro lang. No? Baka buhatin mo nga. Okay? Pag-pray mo, ibigay mo kay Lord. No? Wala namang, alam ko, kaya sinasabi ko to, nangyari po sa buhay ko. Hindi naman ako ganito dati, no? Pero nangyari sa buhay ko, kaya naniniwala ako sa mga matitigas ang puso. Ilapit lang natin kay Lord. Huwag niyong hintuan. At gagawa ang Panginoon sa atin. Kaya nga, this is the reason why the Lord is calling us right now. Kasi hindi man tayo talaga susunod. Pero nung tayo nagkaroon ng connection sa ating Panginoon, tinawag tayo para po tayo sumunod, para magkaroon tayo ng righteous living. Amen. Amen? And actually, sa totoo lang, without the Holy Spirit of God, we cannot obey God. By our own decision, hindi tayo mag-o-obey. But we are being empowered by God through the power of the Holy Spirit. Kaya po tayo nakakasunod kay Lord. And 22 said, but now you are free from the power of sin. Hallelujah. Yes, nagkakasalat po tayo, pero we are not under. Hindi na tayo empowered to sin. Amen? And have become slave of God. Akala ko pang may freedom tayo. No? Alam niyo po, ano po yung kagustuhan ng mga nakakulong? Di po ba lumaya? Okay. Pero, sa kanilang paglaya, tawag nito, libre na ba silang gumawa ng kasalanan? Ulit? Hindi pa rin. Ibig sabihin nun, may nagkukontrol pa rin sa kanila. Hindi talaga tunay na kalayan. That's the same thing with us. Hindi natin alam ang katotohanan. Hindi natin alam ang tunay na buhay. Hindi natin alam kung ano yung pagpunta sa katotohanan at pagpunta sa langit at pagpunta sa ating Panginoon. As God directs us, kapag nagsasubmit tayo sa Kanya, no, as we become slave, si Lord lang ang nakakalam ng tunay na daan at katotohanan. Kaya nga, kailangan tayong sumunod sa Kanya na hindi para pangunahan tayo, pero we don't know what to do, what is right and what is righteous. Hindi natin alam yan. Pero kailangan tayo mag-submit kay Lord, magpa-under kay Lord, para yung buhay natin umayos. Hallelujah! Meron ba dito nag-desire na pagdating ng araw, magiging pulubi siya, magiging taong grasa siya? O maging anak ng taong grasa? Alam niyo yung tawag sa anak ng taong grasa? Baby oil. Okay? But now, no, we are being slave by God. Hindi tayo yung slave na talagang walang right. Yung pagiging slave natin kay Lord, ibig sabihin, slave into righteousness, we can move. No, we can move freely in the presence of God. Ito yung kagandahan. Dati, hindi tayo slave ng Panginoon, hindi tayo makakalapit sa ating Panginoon. Di nga tayo makapasok sa presensya ng Panginoon. Di nga tayo nakakakyat dito sa church. But when we become slave, we choose to follow the Lord. No, we started to think the things of God. We started to follow and we started to read God's Word. Kaya nga, in verse 23, for the wages of sin is death. Alam ng Panginoon sa ating pagtatrabaho, sa ating pagkilos, kamatayan lang siya. But the free will of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. He gave Jesus for us. Kaya nga, nais ng Panginoon, mag-submit tayo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. No? This is the reason why we are coming in this church. Para makasunod kay Lord. Para marinig natin ang mensahe ng Panginoon at makasunod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And Matthew 7:21, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter.
So, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Lord, Lord. Alam niyo, pag sa Hebrew, 2 beses tinawag yung pangalan, it speaks about relationship. Good relationship. Okay? Kaya nga, hindi lahat na tumatawag sa kanya, Lord, Lord, na sinasabing may magandang relasyon sa ating Panginoon, papasok sa karyan ng Diyos. Ang mga pumapasok lang, those who do the will of God in heaven. Hallelujah. Amen. Okay? In Hebrews 5, even though Jesus was God's Son, He learned, the word is He learned obedience from the things He suffered. Kahit Diyos siya, nag-undergo pa rin, nagduman sa process of obedience. At ito, from the things He suffered. Kahit na, nandun na yung kahirap o kasagitan, nandun na yung in the time of, nung nandun sa Gethsemane si Lord, as He prayed, Lord, Lord will be done, not mine. Hallelujah. Alam niya na bukas, ipapako niya sa krus. Alam niya kung anong klaseng kamatayan ang haharapin niya the next day. Pero He learned God as Son of God. He learned obedience from the things He suffered. Natututunan yan. Okay? Natutunan yan through the empowerment of the Holy Spirit. Hallelujah. Si Lord, dumating dito sa lupa, dumaan sa process ng tao. No? Dumating sa sinapupunan ni Maria for 9 months. Hindi nag-shortcut. Dumaan sa pagiging sanggol. Dumaan sa pagiging bata, pagiging musmos. Hanggang umidad. But He learned. Ibig sabihin, pinag-aralan din niya. He studied the Word of God as well. Hallelujah. No? In this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. He became, no? Kinlasify siya ng Panginoon, sinanctify siya ng Panginoon, at siya yung qualify doon sa kanyang pag-obey. Kaya nga, whenever we come in the name of the Lord, under the name of the Lord Jesus Christ, we have salvation. Dahil ang Lord ay naging obedient, maging sa kamatayan. Hallelujah. Kaya nga, as we obey the Lord in our life, the more we become blessed, no, sa buhay natin. The evidence of eternal security in Christ is our obedience to God, to the Lord. Alam nyo, walang kwentang kayamanan dito sa lupa kung ang Kristo na ating Panginoon hindi nangunguna sa buhay mo. Walang kwentang buhay without God in your life. But praise God, nandito po tayo. Kaya nga, pag-pray po natin, mga kakilala natin, yung kamag-anak natin. No? May kamag-anak po rin ako na namatay. Kasabay po ni Pastor Carl. Nasa La Pieta lang siya, and I've learned na nasa his life po sila umaten. What a joy, no? Dating bading, ngayon badong. Ang dami niyang hinikayat na dati niyang kasamang kabarkada na malalambot. Pero ngayon, matitigas na sa Panginoon. Hallelujah! And third, the Holy Spirit empowers us to walk in obedience, and obedience is the key to unlock God's blessings. Alam niyo po, sa pagsunod, may pagpapala. Hallelujah! Alam niyo po, di tayo mawawalan kapag tayo patuloy na naglilingkod kay Lord. Hallelujah! Amen? Dahil ang blessing ay kaluguran ng Panginoon para ibigay sa kanyang mga anak. Now, sabi ng Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Kung ibinigay na nga ang kanyang anak, yung mga simpleng bagay na lang. Ano hinihingi mo simple? Bahay, lupa. Simple lang yan kay Lord. Meron nga tayong mansyon sa langit eh. Sino nag-desire na tumira sa mansyon? Ako hindi ko dinesire kasi alam ko maraming katulong dapat. Kasi mansyon eh. Ilang kwarto po ang mansyon? At least 6. At kada kwarto, kapag mansyon, may sariling banyo, may sariling sala, hindi lang higaan. Tapos merong sariling walk-in closet. Gusto ko running closet. Hallelujah! No?
Pero eto, sa langit, mansyon. Hallelujah. No, kapag ako'y nagda-drive, no? Sabi ko, Lord, thank you, aircon po yung sasakyan ko. Lalo na kapag traffic. Tapos may nakakatabi ako pamilya, nakabukas ang bintana. No, alam niyo, sinasabi ko, Lord, sana makilala ka ng pamilyang ito. At makita nila yung paano yung pinagpapala. At mabigyan sila ng aircon din na sasakyan. Alam niyo, yung as you become blessed, you started to pray and to desire na yung blessing mo maranasan din ng iba. Hallelujah. Hallelujah. Ano nga yung mga bagay na hindi pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon as we obey Him? Sabi ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kasi you are willing and obedient eh. Alam ng Panginoon kung saan yung magandang lupa. Alam ng Panginoon kung saan maganda yung lugar. So kung you are willing and obedient, makikita mo yung success, makikita mo, magkakaroon ka ng tagumpay sa buhay. Sino dito yung nanalangin, Lord, bigyan niyo ako ng trabaho, yung walang linggo. Tapos in-offer, laki ng sahod, may linggo. Lord, may Sabado naman. Every push na lang ako atin. Pinag-pray mo, walang linggo, kapatid. Tapos linggo, malaki yung sahod. Lord, will mo to, di ba? Hindi! Ano pinag-pray mo? Walang linggo. Diba? Kaso we do compromises eh. Pero alam niyo, sa totoo lang, kapag inuna natin si Lord, dami nang nagte-testimony dito every Wednesday. Kapag po may pagpapala kayo, testimony niyo po dito sa church. Every Wednesday, 6 o'clock sa prayer meeting natin. Marami na po nag-testify. Inuna ang Lord. Hindi nagkulang ang Lord sa kanila. May nag-testify, no? Yung Sunday, tinanggal nila. Nagbi-business na sila Monday to Saturday. Hindi sila open ng Sunday. Pero pag nagbukas sila ng Monday, doubled ang nakukuha nila para rin sila nag-open ng Sunday. Hallelujah. And I've learned, no, one time kay Peter Tanchi, no, ang senior pastor ng CCF, yung anak niya, Sunday, hindi nagre-review, hindi gumagawa ng assignment ng Sunday. Ginagawa niya assignment niya, nagre-review hanggang Saturday lang. Yung Sunday, buong Sunday, kay Lord lang. No? Hindi nag-aaral ng lesson ng Sunday. Pag-aaralan niya na Saturday. Alam niyo, nung gumraduate, anong rango? Anong rango ba yan? Anong award? Anong honor? Summa cum laude. Kakaingit. Ako, Sunday, nag-aaral na eh. Di pa rin ako. Kasi madalas ako, kumukopya ng answer. No? Muntik na ako mag-magna. Kasi yung pong katabi ko, magna cum laude. Ako na sana sunod eh. Okay? Madalas, siguro although wala na, no? Walang gagraduate dito na summa. Sumasalo ng answer. Pero summa cum laude. Amen? Alam niyo, gawin lang natin yung kay Lord, gagawin ng Lord yung part natin. Amen. Alam niyo, you will eat the best fruit of the land. Alam niyo, yung best example, pinag-aralan namin ng Friday, no? Sino yung best example dito? Adam and Eve. Dadalawang tao. Pero gaano karami yung pagkain na available para sa kanila. Hallelujah. If we are willing, nasira lang yon kapag nun sila po'y nag-disobey na kay Lord. Pero Psalms 128 said, blessed are who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Okay? Paano daw yung bless? Okay? Ito, for all. Okay? For all. Hindi lang po sa mga Hudyo to. Blessed are all who fears the Lord, who fear the Lord, and walk in obedience to Him. Okay? Dinefine yung bless, okay? Who fears the Lord, at dinefine din yung who fears the Lord, who walk in obedience to Him. Ano yung resulta? You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Sinong ayaw niyan? Hallelujah. Okay? Third, ito yung masarap. Ito yung maganda. Verse 3. Okay. Your wife. Okay, ibig sabihin, kausap ng Panginoon dito, lalaki, asawa lalaki. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Okay, ibig sabihin,
yung asawa mo magiging pakinabang sa'yo. Hindi yung dadabog-dabog. Hindi yung kapag merong kakain ka na, ano ulam? Tingnan mo sa ref. Sagot ng babae, sa ref, tingnan mo na lang. Wala tayong ref. Hindi walang ulam. Okay? Hindi yung talagang utos po. It's a blessing, no? It will be a fruitful vine. Ibig sabihin yung talagang hitik ang bunga. No? Sino dito yung tuwang-tuwa kapag may puno, may bunga? Pero yung puno, hindi sa inyo. Tapos kukuha ka. Di tuwa ka dyan, no? Yung pag may bunga, no? Okay? It will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Alam niyo mo yung mga olive tree, no? Meron silang ability na mag-multiply within their premise. No? Iikutan nila yung pinaka-trunk ng olive tree. Yung olive tree, hindi taon ang binibilang bago magbunga yan ng olive. Okay? Ngayon, yung mga olive shoots na yan, yung mga tumutubo sa tabi niya, nagiging tree din yan. Kasi alam ng olive tree, natatanda din siya at hindi na mamumunga. Pero yung mga nandun sa paligid niya, ang maguhod sa kanya at magbubunga. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, yung paglilingkod na ginagawa mo, magpapatuloy yan maging sa mga anak mo. Yung pagpapalang yan, magtutuloy yan maging sa mga pagbaba dahil sa'yo. Hindi yan ihinto. As you fear and obey the Lord. Amen. And verse 4 said, yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Hallelujah. Is God great? God is good. Hallelujah, all the time. Amen. In Luke 11, as Jesus was saying this, a woman in the crowd called out, blessed is the mother who gave birth and nursed you. Para nung nakikita si Lord kung paano nangangaral, paano nagpapagaling, kung gaano gaganda ang lifestyle ni Jesus, di po ba kapag merong anak na matino, na maganda yung trabaho, na walang bisyo, parang ako. Yung walang bisyo, sinasabi natin, ang blessed naman ng magulang nito. Dati, ang word natin, ang swerte naman ng magulang na. Ang magulang nito. Di po ba dati swerte? Di naman tayo naniniwala sa swerte. Di po ba? Dahil malas yun. Okay? Di po ba? Kapag meron tayong nakitang anak, no, yung gumagawa, nag-aaral ng lesson, talagang sub-sub sa pag-aaral, kaya nga kumapal yung kilay ko kasi nagsunog po ako ng kilay nung nag-aaral, pero wala pa rin. Okay? Yung mga nakakita sa anak, parang kinaiingitan, sana ganun din ng anak ko. Pero it's not too late. Kasi sabi ng 28, blessed rather those who hear the word of God and obey it. Mas bless. No? Although hindi sinabi na hindi yan, no? Pero sinasabi ni Jesus, mas bless. Nandun yung pagpapala whenever we hear God's word and we obey it. Mas nandun yung pagpapala. Amen? In 1 John 3 said, and we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that pleases Him. O that please Him. Alam niyo po, si Lord, ibibigay niya yung bagay para sa atin kasi alam niya sumusunod tayo sa Kanya. Alam niya hindi tayo mawawala. Alam niya hindi masisira buhay natin. Kaya nga pagpapalain tayo ng Panginoon. He will protect us, no? At He will guide us. And it's God's plan in our lives can be truly experienced if we cooperate with Him in obedience. Nandun mararanasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Mararanasan natin kung anong plano ng Diyos sa buhay natin kapag nagpapatuloy tayo, nagsasubmit at sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga, empowered to walk in obedience through the power of the Holy Spirit. Its obedience is the result because obedience is the result of true repentance. Obedience is for our security and protection. And obedience is the key to unlock God's blessings. In last verse, John 8:12 said, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. This is the reason why we come here. Na maranasan natin ang liwanag ng Panginoon to have the life of God upang in the directions of God in our life.
Na kapag nagsasubmit tayo sa Kanya, kapag patuloy tayo naglilingkod sa ating Panginoon, hindi natin mararanasan ang kapahamakan, kundi mararanasan natin pagpapala, proteksyon, at ang pagpapatawad ng ating Panginoon. And this is God who speaks to us right now. And life that is Spirit-filled leads to walking in true obedience to God. And we can never obey God without being filled with the Holy Spirit. Amen? We cannot obey God without the empowerment of the Holy Spirit. Kaya nga, it's our desire every morning, pagising po natin, it's our desire to pray. Lord, continue to fill me. Punuin mo ako ng iyong Santong Espiritu. Acknowledge the Spirit of God in your life. For without God in your life, we can do nothing. Wala tayong magagawa. We need the infilling. We need the Spirit-filled life para tayo pagpatuloy na makasunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Shall we all stand? Kaya po natin ang ating mga ushers. Lead po tayo sa communion.